Good morning po sa inyong lahat. Isa po sa mga hindi ko makakalimutang assignment bilang pare, 15 taon na rin ako ngayon taon. Isa po sa mga hindi ko makakalimutang assignment ho, ay yung ako ay ilagay ni Cardinal Tagle dati sa minor seminary. Ito po ay seminaryo ng mga nagpapare, high school pa lang. So imagine niyo mga binatilyo ho itong aking mga aalagaan. Ako'y takot na takot ma-assign doon dahil bagong pari pa lang. Ang aking assignment ho noon, maniwala kayo sa hindi at ako'y hindi pa rin makapaniwala, ginawa akong prefect of discipline. So para akong lagi na lang nakabantay sa kanila. Prefect of discipline. Pero halos 2 taon lang ako na-assign doon. Siguro na-realize ni Cardinal, hindi ka pala bagay maging prefect of discipline dahil ikaw ay prefect to be disciplined. Dahil nakikipagkulitan din ako doon sa aking mga alagang binatilyo. Napakahirap ho. Hindi ko ho kaya yung talagang maging mahigpit, magbabantay ka sa kanilang gagawin, yung disiplina nila. Siguro sadyang hindi ko kaya. Hindi ko rin natural o naturalesa. Kasi ho, pag yung isang estudyante ko, pinagsabihan ko, napagalitan ko, dun sa bata, overnight lang. Wala na yun, nakalimutan na niya, parang walang nangyari. Pero ako pag pinagalitan ko yung bata, 1 linggo, dala-dala ko dito, parang napakasama kong tao. No? Ganyan may mga taong ganyan kuminsan. Hindi mo kaya, ikaw sa mga anak mo, sa mga apo mo. Bukas, Happy Grandparents Day. Kuminsan ikaw, hindi mo makaya kasi parang nakokonsensya ka. Pero sadyang, kailangan nating matutunang tanggapin ang mga bagay na kailangan nating sumunod, kailangan nating magpasunod. Si Kristo bilang isang mabuting mamamayan at miyembro ng simbahan, alam niya rin ang batas. Hindi lang ang mga eskriba at pariseyo. Si Kristo bilang taong totoo ay nakakaalam at sumusunod din ng batas. Kaya nga nagulat marahil ang ilang mga pariseyo nang makita nila si Kristo at ang kanyang mga alagad. Kumukuha, kumakain sa araw ng pamamahinga, pumipitas sa triguhan. Alam natin para sa kanilang mga eskriba at pariseyo, napakahalagang sumunod sa utos ng Diyos, sa batas ng simbahan. Lalo na ang araw ng pamamahinga. Bawal kang magtrabaho. Kaya naman sinita nila ang mga kasama ni Kristo. Bakit kayo gumagawa ng bawal sa araw ng pamamahinga? Anong sabi ni Kristo? Kumbaga sa termino natin ngayon, siguro pwede niya sabihin, akala ko ba matalino kayo? Hindi nyo ba nabasa? Hindi nyo ba naaalala kung anong ginawa ni David nung siya at ang kanyang mga kasama ay nagutom? Kumuha siya ng pagkain sa tahanan ng Diyos na para lang daw sa pari. At ibinigay sa kanyang mga kasamahang nagugutom. Mga kapatid, bilang mga tao, mamamayan ng bansa natin, miyembro ng simbahan, una, dapat alam natin, sinusunod natin, ginagalang natin ang batas ng bawat simbahan ng ating bayan. Maging responsable tayo. Huwag tayong magalit sa mga nagpapasunod sa atin. Huwag tayong magalit sa ating security, sa ating usher, sa mga kapulisang na nagpapasunod sa atin. Pero huwag nating kalilimutan, laging may mas mataas na batas na haharapin nating lahat pagdating ng araw. At yan ay ang batas ng pag-ibig. Pag natapos ang kwento ng buhay natin sa mundo, haharap tayong lahat sa Diyos at tayo ay Kanyang susukatin, titimbangin at hahatulan
Hindi lang sa kung ilang beses kang sumunod sa batas ng bayan at simbahan, kundi sa kung paano mo sinunod ang batas ng pag-ibig. Walang masama na magpasunod ka sa ibang tao. Siguraduhin mo, una kang sumusunod. Walang masama na itama mo ang pagkakamali ng kapwa mo. Siguraduhin mo, nasa tama kang lugar, nasa tama kang pananalita, nasa tama kang oras. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin natin sa ating Panginoon na sana maging mabuti, maging responsable tayong miyembro ng ating pamayanan at ng ating simbahan. Mga taong gumagalang, sumusunod sa bawat batas at alituntunin. Yan ay tanda rin ng pagiging mabuting Kristiyano. Pero wag nating kalilimutan na sa lahat ng batas na ito, lahat tayo ay titimbangin, susukatin, at hahatulan ng Diyos sa kung paano tayo sumunod at nagpasunod sa batas ng pag-ibig. Amen.